Hello Katden fans! Ito na nga ha, nag-release na ang GMA Network mga kasombreros or Sparkle GMA Artist Center ng kanilang parang paunang tikim ng international movie project ni Pops Alden na collaboration ng kanyang Myriad and corporate events company mga kasombreros. And medyo bida dito no si Kapuso It Girl si Gabby Garcia mga kasombreros. And sabi ng GMA Artist Center dito sa kanilang post ay Gabby Garcia makes her international mark in Prisoner of War. So yun palang title nun mga kasombreros, Prisoner of War, nakasama si Scott Adkins nga po no, na Hollywood actor. So portraying a fearless Filipino nurse in this gripping World War II film with Hollywood actor Scott Adkins. The film, co-produced by Alden Richards, premiered at the Beverly Hills Film Festival last April 3 and proudly spotlights Filipino talent on the global stage. So congratulations kay Pops Alden, another achievement mga kasombreros. Actually noong April 3 pa pala yung ano dito no, and dito ko nalaman na sa international movie industry pala, lalo na po sa Hollywood, pwede palang ibenta yung script pala ng pelikula no, kunwari wala pa yung hindi pa siya nagsisimula ng taping or ng shoot mga kasombreros, ay pwede nilang ibenta yung script at saka yung actors or cast mga kasombreros para siyang pre-selling no, parang ganun mga kasos, parang auction na bilhin nyo to, parang ganun. So parang mag-invest yung mga gusto mag-invest doon mga kasombreros ng kung gusto mag-purchase dun sa script ng movie na gagawin. So si Pops Alden naman ay binida ulit no sa kanyang Instagram story dito kay si Christopher Martin mga kasombreros. Sabi niya ayun na yung kanyang bike mga kasombreros, ay ibinida niya yung kanyang meron siya complete outfit mga kasombreros dito sa kung ginagawa niyang biking mga kasos. Ay napansin ko dito yung babae sa hindi ito si Ma'am Catherine na nasa yung naka-black mga kasos, hindi po siya ito. So naka-outfit siya, yung kanyang sapatos na kulay white na Pogis ang brand, tapos Colnago ang kanyang bike mga kasos. No, terno yung outfit niya no, matchy din yung kanyang outfit mga kasos. Ang galing ang galing. Tapos meron pa siyang coach, syempre meron siyang coach sa pagdi-gym, sa jogging, and then sa din no, sa pagbabike mga kasos. Iba talaga ang Pops Alden yung mga kasos. Meron siyang sariling coach sa pagbike. Sabi dito, yari na, sabi dito ni Amino Loco no. Posted din po ni Christopher Martin na kumaga pa ay best friend din po no ni Pops Alden sa showbiz itong si Christopher Martin na isang kapuso actor. Tapos nag-post ang isang admin dito, Happy Siblings Month no, ngayong April no, Siblings Month. So dapat araw-araw siblings no, tsaka nag-post sila ng Fokerson's family pictures mga kasombreros ni Pops Alden no, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Riza, si Angel, at tsaka alam ko yung kuya niya dito, hindi ko na so yun po no, Happy Siblings Day sa ating lahat ng mga kapatid dyan. And then si Ma'am Catherine, ito po ay sa PGT Pilipinas Got Talent niya po nung nag-judge siya. Ang kulit na dito, sabi niya tara siya, parang yung isang contestant kasi dito sa Pilipinas Got Talent, parang ganon. Kung kaya yung kanyang pagkakulit ay may pamalas na naman ni attorney mga kasombreros. And nag-compile lang isang Kathleen fan dito ng pictures no, at saka videos ni Ma'am Kathleen kung saan ay sobrang ganda at Latina ng inyong box office queen at saka cinema record breaking queen mga kasombreros na si Chandria no. Chandria Catherine Bernardo. And then ito no, last item natin, hindi ay i-flex ko lang ito mga kasombreros kasi sobrang kulit ni Pops Alden dito no. Sumayaw siya no, throwback ito mga kasombreros. Tapos parang remix nila yung mga modern dance song or modern song ngayon na trending sa social media mga kulit ni Pops Alden. Ang lambot ng katawan na sumayaw ni Pops Alden So yan no, sinishare ko lang po ang good vibes dito mga kasombreros. And then last item po natin, ito no, yung prayer ni Pops Alden
ay sabi niya dito, Dear God, thank you for delivering us from the fear of the future. Your presence and promises give us the courage to face what lies ahead with peace and trust. Help us to rest in the assurance that you are with us, guiding and sustaining us each step of the way. May your unfailing love replace our anxiety with faith, reminding us that our future is secure in your hands. In Jesus' name, Amen. So, yun po sa ating Kathleen items, no? Amen po talaga, Sir Alden, sa iyong panalangin. So yun lang po sa Kathleen items, nawa po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasambrers, ay sobrang ganda po nito. Uutusan ni Lord ang blessings. Deuteronomy chapter 28 verse 8, The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. So, as a sort of background po, ang Deuteronomy chapter 28 verse 8 is about God's promise to bless and protect us as His people. So abundantly, as long as they faithfully follow His commandments, or we faithfully follow and walk in His commandments, mga kasombreros. So, ito po yung setting dito. Ang mga Israelites are standing, no, at the foot of Mount Sinai, kung saan po si Moises ay nagsasalita, no, nagdi-deliver siya ng blessing ng Panginoon, at saka sumpa na rin sa mga hindi sumusunod sa Panginoon, mga kasombreros, ang Diyos ni na Abraham, ni Isaac at ni Jacob. So, ang eksena, no, nasa ilang sila. Nasa wilderness sila, mga kasombreros, with the majestic mountain looming in the background and the vast desert stretching out before them. Imagine natin nasa Africa, na kung saan ay napakaluntian ng nasa likod nila background yung mga bundok, mga kasombreros, tapos sila po ay nagtitipon-tipon doon, listening to Moses' instruction and message of blessings from the Lord. The Israelites have been wandering in the wilderness for years, following their miraculous deliverance from slavery in Egypt. So ang mga Israelites po actually, due to their pagrereklamo, kanilang disobedience at kawalan ng pananampalataya rin po, ay instead of 11 days lang na maaabot nila yung promised land, yung Canaan, mga kasombreros, from Egypt, na kung saan sila po ay inalipin ng napakahabang panahon, ay instead of kasi sila naglalakad lang po, no, from Egypt to the promised land, yung Canaan. So maaabot lang sana nila yung promised land, mga kasombreros, ng 11 days. Pero dahil nagrereklamo sila, no, nawalan sila ng pananampalataya, pinaikot-ikot lamang sila ng Panginoon doon sa wilderness, that it took them 40 years, mga kasombreros, dahil na rin sa katigasan ng ulo nila. So, among the crowd are Moses, the humble and faithful leader chosen by God to guide the Israelites, and Aaron, the high priest and spokesperson for Moses. So, sa Aaron din po ay kapatid, or nakakatandang kapatid ni Moses, mga kasombreros. And yun nga, no, yung setting dito ay the people of Israel, young and old men and women, stand in awe and reverence as Moses speaks to them, reminding them the covenant they have with God. The atmosphere is charged with anticipation and solemnity as they listen to the promises of blessings if they obey God's commandments, and the warnings of curses if they turn away from Him. So, talagang they attentively listened to Moses as he was giving the instruction, and the message of promises and blessings and curses of God, mga kasombreros, sa mga hindi susunod sa Kanya. So yun nga, no, yung verse na ito ay nag-encapsulate po ng idea ng provision ng Panginoon. Kung kaya sasabi natin na uutusan ka, as according sa verse din po, ay uutusan ng Panginoon yung blessings, no, na papunta sa kanyang mga tao na susunod at saka lalakad, no, mamumuhay na mga pananampalataya sa kanya. So provision and prosperity go hand in hand po, no, in various aspects of life. Hindi lamang sa pera, hindi lamang sa physical, hindi lamang sa mental, in all aspects, mga kasombreros. But in times of our scarcity, kunwari na meron tayong insufficiency at nagkulang tayo, that's the time that God is showing
kunwari nanghihina ka. So God will show His strength para siya po ay makilala natin muli na siya lamang ang ultimate source of strength. Kunwari nawawalan ka ng pera, na material things, at saka yung foods and needs natin. So God will provide and will show Himself provider, no, Jehovah Jireh. So the mention of barns, no, ang barns actually sa ibang version ay barns po, no. Imbakan ng storehouses naman dito sa New King James Version. So yung term na storehouses ay kasi sa heaven merong storehouses. May bodega ang Diyos doon sa langit, mga kasamaras, na hindi nauubos. Kunwari ay bubuhos lang yung ulan, no, ito yung snow, yung hail, yung bagyo, lahat meron po doon, mga kasamaras. And God sometimes uses people to bless us, na kunwari gagamit siya ng tao, minsan stranger pa, no, kagaya po sa atin, nagpapadala ng GCash, no, kahit na tinigil ko na po kasi sa awa po ng Diyos at sa kanyang grasya ay na-monetize na po ulit yung ating YouTube channel. Kung kaya huwag na po kayo magpadala ng mga kasambreros. Maraming salamat po sa buhay ninyo, no. So ito po, no, ang Deuteronomy 28 verse 8 po ay it stands as a powerful statement to God's, or testament to God's faithfulness and the blessings that flow from obedience to Him. So yung isipin natin parati, yung blessings po, hindi lang yan dadaloy bigla sa atin. It goes with obedience, no, pagsunod po natin. And always remember this, yung may blessing sa pagsunod, there is a blessing in obedience to God. There is a curse when we disobey God. So vice versa lamang po, mga kasamaras, as simple as that. So as we reflect on this verse, we may be inspired to trust in God's promises, knowing that He is faithful to bless and prosper those who walk in His ways. Alam niyo po, ang Diyos natin, talagang nasa nature na yan ng ating Diyos na giver siya. Ikakasiya ng kanyang puso na magbigay sa atin. Kagaya yung tatay natin, yung nanay natin na mabait, na gustong-gusto niya magbigay, no? Very generous and very kind. Ang Diyos po natin ay millions and millions of folds pa yung kanyang pagiging mapagbigay sa atin. So ikakatuwa niya na tayo ay bigyan ng blessing, naiutusan lang yung blessing para pumasok sa ating tahanan, pumasok sa ating mga bulsa, no? Pumasok sa ating mga kaldero, pumasok sa ating mga puso, no? Kasi ang pag-ibig, ang inner peace, ang joy, ang contentment, yung mga intangible ba, yung mga hindi nakikita na mga blessings, yung mga characters, mga kasambreros, ay sobrang blessing din po yan sa Panginoon. Grasya po ang isang asawang mabait, ang isang anak na mabait, ang isang magulang na mabait, ang isang kapatid na mabait, at saka mapagmahal, no? Blessing po yan talaga, mga kasambreros, na kayamanan silang maituturing. Yung pamilya na mapagmahal, loving, bonus na lang yung material things. Sinasabi ko po sa inyo, mas maganda na nagkakaunawaan tayo sa loob ng pamilya, may understanding. So blessing po yun na nag-uumapaw din po sa Panginoon, lalong-lalo na kasi yung pera, mahanap mo yan, okay? Yung mabait na anak, yung masnuring anak, yung magalang, mapagmahal na magulang, and so on, sa loob ng pamilya, ay hindi mo po yan mabibili sa SM. Hindi mo po yan mabibili sa mga grocery store o sa palengke. Hindi mo yan mabibili sa tindahan, mga customers, yung kabaitan. Okay? Kung kaya precious sila, na mas mahalaga sila at mas mamahalin, mas kayamanan sila kumpara mo sa kapirahan na meron kayo. Well, syempre, no, bonus na lang kapag umaapaw din po ang inyong material things in general. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and the mighty, holy, sweet, our provider, are the one who commands the blessings toward us. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga sombreros, and paalam po. I love you.